Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para mag-share na naman sa inyo ng isang masarap na kakanin na pwedeng-pwede nating lutuin sa darating na New Year. Ito po ang bibingkoy. Pero bago tayo mag-umpisa, kung kayo ay nasa Facebook, don't forget to follow, like, and share. At kung nasa YouTube naman po, wag lang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Ngayon, narito po ang ating mga kakailanganing sangkap. Ayan, sa paggawa po ng bibingkoy, marami pong nakikita tayong iba't ibang klase ng bibingkoy. Ito pong gagawin ko, ito po yung aming nakagisnan kahit nung bata pa kami sa Bulacan. Ito po yung aming bibingkoy. Gagamit po tayo ng 4 cups glutinous rice flour, 2 cups and 1/4 na gata, vanilla, 1 cup white sugar, konting asin. Sa paggawa naman po ng toppings ng bibingkoy, gagamit po tayo ng 1 cup and 1/2 na coconut cream, 3/4 cup na condensed. Para naman po sa ating palaman, gagamit po tayo ng 1 cup na brown sugar at ito pong ating munggong green ay 1 cup. Dahil po dalawang kulay yung gagawin natin sa ating bibingkoy, gagamit po tayo ng ube flavor. Ngayon po, uunahin po natin yung pagmamatamis ng munggo. Ayan, heto na po yung 1 cup na munggo. Pinalambot ko na po ito, isinaing. At onti-onti lang po yung pagtutubig para po hindi siya malabsak. Ganito po yung kailangan na lambot. Yun po talagang malambot. Ngayon po, ilalagay po natin itong 1 cup na sugar. Ayan. Atin lang pong hahalu-haluin to. At pag okay na po ay pakikita ko sa inyo. Hihintayin lang po natin itong matunaw yung asukal at medyo siya lumapot yung ating munggo hanggang sa tuluyan siyang kumunat ng bahagya. Ayan. Ayan. Nasa high heat po yung ating apoy. Huwag po natin titigilan ng halo. Ganyan lang po yung ating gagawin. Ayan, pagka po ganito na-absorb na po nung munggo yung ating asukal at medyo kumunat na din po. Ayan, kasi po pag lumamig to, medyo siya mas aano pa siya. Pag lumamig po kasi di po ba medyo titigas siya ng bahagya. Kaya okay na po ito para tamang-tama pag in-spread natin sa ating bibingkoy mixture. Tamang-tama. Okay, patayin ko na po ang apoy. Okay, ngayon, timplahin po muna natin itong ating bibingkoy mixture. Ito po yung ating gata. Ayan. Onti-onti lang po. Kasi po minsan nakakatapat tayo ng glutinous rice flour na medyo matakaw sa tubig. Kaya onti-onti lang po. Bantu-bantu lang po tayo. Binuhos ko na po lahat yung gata. Atin na po itong haluin hanggang sa mawala yung buo-buo. Ayan, kamukha po nitong aking nabiling glutinous. Medyo matakaw po sa tubig. Kaya yung 2 and 1/4 cup na gata, ikinulang. Kaya po magpupuno po tayo ng 1/4 cup pa. Ngayon, kung naubos na po yung inyong gata, pwede naman pong tubig na lang yung ipampuno natin. Ayan, ganito po yung ating hinahanap na labnaw o lapot. Ngayon po,
Lagyan po natin ng asin, konti lang. Yung pong pagbabanto, onti-onti lang po hanggang sa makuha nyo yung ganitong, ayan, yung ganyang labnaw at lapot, ganyan. Bigyan natin ng 1 teaspoon vanilla. Ayan. Ating lang pong haluing mabuti hanggang mawala na yung buo-buo. Kamukha po nito. Wala nang buo. Nagpapainit na po ako ng tubig habang tinitimpla ko po ito. Ayan, ngayon heto na po itong aking baking pan. 8x8 po yung sukat nito. Nilagyan ko po ng dahon. Dinarang ko sa apoy yung dahon. At akin pong hinulma dito sa ating baking pan. At pinahiran ko lang po ng cooking oil. Basta po walang lasa kung wala kayong langis na galing sa paglalapik. Ngayon, lagay na po natin tong ating bibingkoy mixture. Ayan. Ayan, okay na po ito. 2½ cup po yung aking inilagay sa unang layer. Okay, kumukulo na po yung tubig ko. Atin na pong ilagay. Ngayon, i-steam lang po natin to sa medium heat yung ating apoy ng 15 minutes. Okay. Ayan, ito pong ating bibingkoy mixture. Ito po ay may asukal, di po ba 1 cup? Nakalimutan ko po kasi naitabi. Yun pong aking isinalang na first layer, doon ko na lang po inilagay. Heto naman po yung second layer. Lalagyan din po natin. Bali, 1 cup po yung sugar na gagamitin natin sa ating bibingkoy mixture. Ito po yung pangalawang layer. Lalagyan na po natin ng ube flavor. Ayan. Bali 1 cup po yung sugar. Ayan. Basta po, nagtimpla tayo ng bibingkoy mixture, yung pong 4 cups na glutinous rice flour na ating titimplahin, 1 cup na white sugar po yung kailangan nating ilagay. Ayan. Ganyan lang po. Okay, ngayon itabi po muna natin to. Haba pong ini-steam natin yung first layer, gagawin na po natin yung ating pang-toppings. Ito po yung ating pang-toppings. Nilagyan ko po ng 1 cup and a half na coconut cream. Ito naman po yung ating condensed 3/4 cup. Yan, haluin lang po natin mabuti. Ayan. Pagka po ganitong mix na, lalagay lang po natin sa medium to low heat yung ating apoy. Ating hintayin lang po natin itong lumapot na para po ba yung condensed milk. Ayan. Huwag po natin titigilan ng halo. Ayan, pagka po ganitong malapot na, ayan, para na po itong condense. O, di po ba? Papatayin na po natin ng apoy at pag po ito'y lumamig, mas lalapot pa po ito. Ayan, patayin na po natin ng apoy at itatabi po muna natin ito. Okay, after 15 minutes, heto na po yung ating first layer. Lalagyan na po natin siya, i-spread na po natin siya ng munggo. Ayan, ganyan lang po. Kuha po tayo ng pang-spread. Ayan, ganyan po. Ngayon, na-spread na po natin yung ating munggo. Lalagyan po natin ng ito po yung pang 2 layers niya. Ayan. Ay. Ayan, di po ba? Okay na okay po ito sa New Year kasi malagkit.
Okay, ngayon isasalang na po natin ulit to sa ating steamer at i-steam po natin to ng 20 minutes. Yan, babalikan po natin to after 20 minutes. Ayan, after 20 minutes, para po tayo makasiguro na talagang luto na siya, oh. Pagka po ganyang wala na po siyang hawa, ibig pong sabihin ay luto na po siya, malinis na po yung toothpick. Ngayon, hahanguin na po natin to at lalagyan natin ng toppings sa ibabaw. Okay, ngayon, ilagay na po natin tong ating toppings. Ayan. Siyempre po masarap, maraming toppings. Makapal. Ayan, ganyan lang po, oh. Ngayon po, ito po ay ibe-bake natin sa init na 150 Celsius hanggang sa sisilip-silipin lang po natin. Iyaano po muna natin to ng siguro mga 15 minutes. Sisilipin po natin kung golden brown na po siya o light brown yung ibabaw. Ngayon, doon po naman sa mga walang oven, papaano kung walang oven? Pwede din po yung halimbawa meron kayong kaprasong iyero, bigyan nyo lang po yun ng baga at ipatong nyo po sa ibabaw na ganyan. Okay na din po yun. Ngayon, babalik po ako after 15 minutes o makita nating mag golden brown na yung ibabaw. Okay, ngayon, i-oven po natin to. Yung pong rack, nakita nyo po, itinaas ko po yan ng isang layer at ibabaw lang po ang may baga o apoy. Okay, magbabalik po ako after 15 minutes hanggang sa tuluyan siyang mag-light brown o golden brown. Ngayon, after 15 minutes, heto na po yung ating bibingkoy at medyo malamig na din po. Tayo naman po, kung gagawa nito, okay lang naman po na hindi na hanguin kung sa atin lang po tayo yung kakain. Talagang dyan na lang po pipira-pirasuhin. Try ko po kung matatanggal namin kasi para sa plating. Okay? Ayan, heto na po ang napakasarap na bibingkoy. Inuulit ko lang po, yung pong bibingkoy mixture, meron pong 1 cup na white sugar. Okay. Ayan. O, paano po? Tikiman na po tayo. Okay. Tikman na po natin. Talaga naman pong sulit na sulit kung paano namin tinanggal sa baking pan itong bibingkoy. Pero inuulit ko lang po, kung siyempre po kayo sa bahay nyo kakainin to at hala namang plating na mangyayari, huwag nyo na pong tanggalin sa paghuhulmahan nyo. Gawin nyo na po at talagang napakasarap. Ayos na ayos lang po yung tamis at lalo po talagang nagpasarap yung coating sa ibabaw. O, paano po? Kung nagustuhan nyo ang video na to, wag lang kalimutang mag-likes and don't forget to share and subscribe. Bye-bye!